Okay, magandang hapon mga kababayan. Rekta na agad tayo, no? Kasi ang gusto ng mga nanonood, rektang balita. Ang aking ibabalita sa inyo, i-share, ay tayo ay democratic, no? Pilipinas. Ang tao yung pumipili ng namumuno ng bansa. Okay? Unlike sa UK is yung hari, no? Pumipili sila ng hari. I mean yung anak ng hari ang namumuno sa kanila. Kagaya sa Bible nung panahon nung araw. At sa ibang bansa ganun din, no? Yung mga kamag-anak, no? Walang butuhan, hindi pinagbubutuhan ng tao kung sino yung mamumuno. So kung Bible ang tatanungin, unang naghari sa Israel ay si Saul, King Saul. Si King Saul ay people choice. Okay? Kaya sa kanyang pamumuno ay hindi naging maganda ang bansang Israel. Okay? Dahil sumuway si King Saul sa isang seremonya na hindi niya dapat gawin, ay ito ay kanyang nagawa dahil na-delay lamang ang propeta Samuel. Okay? At nung ang tao ay nagumpisa ng pumili, sabi rito sa 1 Samuel 12 verse 13, Now therefore, behold the king whom ye have chosen, and whom ye have desired. So, kung i-relate natin sa panahon ngayon, si BBM with the tandem of Sara ay nakakuha ng majority vote. Masasabi nating people choice. Okay? At naikakampanya pa ng tao. At sabi niya rito, Behold, the Lord hath set a king over you. No? Sabi ng Panginoon, if you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both ye and also the king that reign over you continue following the Lord your God. Kung matatakot kayo sa Diyos, paglilingkuran niyo siya, susundin ang kanyang mga inuutos at hindi magre-rebelde sa kautusan ng Panginoon, kayo at ang inyong hari, no, ay maghahari, magpapatuloy. Okay? Pero kung hindi kayo makikinig at magre-rebelde sa Panginoon o sa mga inuutos niya, ay magiging laban ang Panginoon sa inyo. No? Sabi ito ng Panginoon sa 1 Samuel 12. Kaya sabi ni Samuel, tatawag ako sa Panginoon upang makita ninyo na yung inyong kasamaan, na humingi kayo ng isang leader. So, isang leader po sa ngayon sa Bible ay hindi hinihingi. Parang tatay lang yan eh. Pag mulat mo, hindi mo hiningi tatay mo. Malayan mo lang may tatay ka na. No? Ang leader o presidente hindi rin hinihingi. Ang pastor ay hindi rin hinihingi. Sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo. No? So, nag-iisip ako kung boboto pa ako ngayong darating na butuhan. Kasi kapag boboto tayo ay parang hinihingi mo, no, or ikaw ang pumipili. Okay? So I will pray for that and consider kung ang pagboto ay isang kasalanan, no? Lalo na kung yung binoboto nyo ay hindi nyo kilala. So yan po yung kasi sabi rito,
yung pagpili ng Israel kay Saul, kay King Saul ay sin. Sabi niya rito, for we have added unto all our sins this evil to us a king. So humingi sila ng hari. Hindi nila alam ang God of Israel ang naghahari sa kanila. Okay? So, maraming ganun ngayon, no? Sumisigaw na palitan na si Duterte, si BBM. Sa kabilang kampo naman ay ma-impeach na si Sara. At sinong papalit? 'Di ba? So, pinapa-remove nila pero hindi nila alam kung sino yung papalit. Si BBM naman ay pinapa-resign at automatic si Duterte ang papalit. So yung pagpaparesign ay hindi rin maganda. Lalo na kung yan ay nakaupo. Okay? Dahil sa ang tao nagluklok, ang tao rin nagtatanggal. So pero kung ang Diyos ang nagluklok dyan, ay pamahalaan man niya ng mabuti o masama ang bansa, ay wala tayong magagawa, no? Kundi mag-pray o mag-antay. So, nakita niyo mga kapatid, ang ating line ng topic ay masama ba o kasalanan ba ang bumoto o pumili ng leader? Masama po dahil according dito sa Bible, ito ay wickedness, ito ay sin to choose a leader or to choose a king. Okay? I'm reading 1 Samuel 12. At after ni King Saul, so naghahari yung tinatawag na God choice na si David, na halos kilala ng mga tao. Okay, sa pamumuno ni David ay naging maganda ang bansang Israel. Tumatag at nakilala. So, lesson natin yan, no? Huwag natin isigaw na Duterte o BBM, no? Natuto na ako, I am pro Duterte administration din kasi Vice President. We are not against the administration or president. We are only against the corruption. Okay? So please pray the remaining years of our president kasi I think his people choice that time 2016. So kung ang Diyos ang pipili, wala tayong mairereklamo. Hindi natin sabihin na mag-resign ka na. So yun lang po, no? Matagal na ako video. Kung ito ay nagustuhan nyo, magandang topic, ay paki-share, like, and subscribe lang po. God bless.